Good day guys! Today tuturuan ko kayo ng basic knowledge patungkol sa image annotation. Disclaimer lang guys sa mga followers and subscribers natin na may kinalaman sa content ng Gundam. For today, bibigyan muna natin ng daan na maturuan yung mga kababayan natin, kaibigan natin na matuto patungkol dito sa machine learning or image annotation. Aalamin natin kung ano nga ba ang machine learning. Ano ba ang kahalagahan ng image annotation? At ano-ano ba ang mga uri ng image annotation? At ano-ano ang mga iba't ibang uri ng exporting files sa image annotation? So ito ang mga unang bagay na dapat nating malaman bago natin simulan ang journey natin dito sa image annotation. Image annotation is the process of labeling or marking specific objects or regions within an image to create training data for machine learning algorithms. Particularly for computer vision tasks, the goal of image annotation is to provide the necessary information for a machine learning model to recognize and understand the objects or patterns within the image. Alam kong maraming katanungan ang ating mga kababayan kung bakit at paano ba tayo binabayaran sa ganitong klase ng trabaho? Simple lang naman. Itong klase ng trabaho na ito ay masyadong takaw oras at masalimuot. Kung kaya't yung mga engineers at mga IT guy na nagde-develop ng mga artificial intelligence, machine learning ay nag-hire ng tao para mag-annotate o mag-tag ng mga dataset nila para magamit nila sa kanilang machine learning project. Bawat project ay may iba't ibang approach. Depende sa pangangailangan ng ating kliyente. So halintulad nitong project na ginagawa namin, ito ay may kinalaman sa safety ng kanilang empleyado at kanilang kumpanya o asset ng kanilang kumpanya. So bakit nila kailangan ng safety? Unang-una sa lahat, napaka-importanteng ligtas ang buhay ng mga empleyado nila. Pangalawa, kailangan ding ligtas ang mga assets o mga company properties ng kanilang kumpanya. At pangatlo is para maiwasan yung aberya during the process dun sa kanilang factory. At sa tulong ng AI o machine learning ay maiiwasan na nila ang aksidente. So mamomonitor ng AI o machine learning ang mga pangyayari sa kanilang kumpanya, which is malaking tulong para maiwasan yung gastos, maiwasan na mawalan ng buhay o pagkakadisgrasya. So ito ay isa lamang halimbawa para mas malawak at mas maintindihan po natin kung ano nga ba ang image annotation. Marami ding nagtatanong kung bakit ba kailangan pa nating i-box o i-tag, i-bounding box, i-segmentation ang mga objects. Ito po ang paraan para makilala at malaman ng machine learning o ng AI kung ano ba ang object na ating tinatag. Sa pamamagitan ng pagbabounding box o pagkukulay at pagsesegmentation, nalalaman ngayon ng AI na itong object na to ay isa palang person o isa palang vehicle. So dahil sa paraan na ito, nagagawa natin maipakilala sa machine learning o sa AI kung ano-ano ba yung mga bagay na nasa surrounding niya at nang sa ganun ay magawa niya ang kanyang goal. Isang halimbawa. Kunyari, ang AI, pinagawa mo ng trabaho na kailangan ma-detect niya kung ang isa bang sasakyan o vehicle ay babangga sa tao. So, ang tanong, paano ba malalaman ng AI kung alin ang vehicle at alin ang tao? At kung ano ba ang mga object na kailangan niyang dapat alamin? So, sa bagay na yon, dun papasok ang annotation o pag-i-image annotation. Dahil ipinapakilala natin ngayon sa ating AI kung ano-ano ba ang mga objects na nasa surrounding na kanyang premises. So sa tulong nga ng mga bounding box at pagkukulay o pagsesegmentation, na-identify na ngayon ng AI kung ano-ano ba yung mga objects na kanyang kailangang malaman. So ano-ano ba ang mga uri ng annotation? So pag-usapan natin ngayon kung ano-ano ba yung mga annotation na pwede nating mai-offer sa ating mga kliyente. Number 1 is bounding box. Ito yung paglalagay ng box o kahon sa loob ng object para ma-identify at matag natin
kung ano ba uri ng object ang ating ibabox. Halimbawa na lang ng vehicle, sasakyan, person o tao, bicycle, motorcycle, at kung ano-ano pa. So depende ito kung ano ba yung ipababounding box o ipatatag ng kliyente. Pangalawa ay ang segmentation o instance segmentation. So rito, ginagawa natin is kinukulayan natin ang mga object gamit ang annotation tool. So later on, sa mga susunod na video, ipapaliwanag naman natin kung ano ba yung mas akmang annotation tool ang pwedeng gamitin depende sa pinapagawa ng kliyente. Katulad nitong segmentation. So, ang pinagkaiba nila ng pagbabounding box, dito hindi natin kinakahon o binabox yung object. Kung saan, dito ay kinukulayan natin yung object depende sa label ID ng mga object. So, ito yung dalawang uri ng annotation na malimit nating nai-encounter o nakikita na ipinapagawa ng mga kliyente. So, napakarami pang uri ng annotation na pwede nating aralin. But for now, dito muna kayo mag-focus. Mas maganda at mas mainam na ma-master nyo at magamay nyo itong dalawang klase ng annotation na ito. So yun guys, thank you sa pagtapos ng video na ito. Sa ngayon, ito lang muna ang ating i-upload na video. Kinabukasan, tatapusin ko naman yung video guide kung paano nga ba gamitin yung tools. O yung tools na gagamitin nyo para mai-offer sa client. And then, next content is ipapakita ko naman kung ano-ano ba yung mga website, apps, at kung saan ba tayo pwedeng humanap ng kliyente. So, in a proper way. O mas detalyado. Kasi naniniwala ako na mas mainam na mas maintindihan muna po natin kung ano nga ba tong klaseng trabaho ito. So, kung sa tingin nyo, okay at kaya nyo at willing kayong gawin yung ganitong uri ng trabaho, so, make sure lang na abangan nyo yung kasunod na video. Bukas na bukas matatapos ko na rin yung next video. Okay guys, so pasensya na medyo maikli lang talaga yung oras na kaya kong ilaan sa ngayon. Kaya hindi ko po mai-upload at maibigay lahat na detalye. So kung ibibigay naman natin ng isahang detalye lang sa isahang video, baka medyo mahirapan ako sa pag-explain, no? Guys, pagpasensyaan nyo na. So, ginawa ko na lang munang by topic para nang sa ganun ay mas madali kong maipaliwanag ng maayos at nang sa ganun ay mas maintindihan nyo rin po ng maayos. Yun lamang guys. So, maraming salamat and then, bye for now. God bless.